Ang topic po natin ngayon ay tungkol po dito. Totoo po ba itong sinasabi ni Bato de la Rosa, mga kaibigan, na eto daw mga sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ganon ay panakot lang daw yan. Panakot lang daw yan para doon sa mga nagpupulburon. Tingnan nga natin mga kaibigan, panakot lang ba yun? Grabe ha? Wala akong pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. This campaign against this war against the drug Duterte is the best Ulitin natin. of the CPP and the... Kaya may order ko yun sa dyan sa sutukin ko. Wala akong pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. This campaign against this war against the drug Duterte is the best recruiter. Last. Walang pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. This campaign against... So, sa tingin nyo ba mga kaibigan, doon sa sinasabi na yan ni Duterte, figure of speech lang yan? Eh, ganyan siya kaseryoso kapag binibitiwan niya yung mga salita na gano'n, di ba? Wala akong pakialam sa mga human rights na yan. Order daw niya, shoot to kill. Wala siyang pakialam sa mga human rights. At sinasabi niya mga kaibigan, no, habang dinideliver niya mga katagang yan, hindi po figure of speech. Ito po ay isang seryoso na pagsasabi na talagang shoot to kill. At mga kaibigan, hindi lang po niya isang beses yan sinabi, kundi sa maraming mga instances po na sinasabi niya na shoot to kill. Na kapag kahit kaunti lang daw, kaunting magkamali lang daw, kaunti lang na kilos ay barilin agad. So ito po yung kanyang order sa mga kapulisan. At sinasabi po niya noon madalas na huwag kayong mag-alala. Ako ang magpapakulong, no? Ito po yung madalas niyang sabihin na siya daw po ang magpapakulong. So wala daw pong alalahanin, no, yung mga pulis, no? Basta ang dapat lang gawin ng mga pulis ay sumunod at siya na daw ang bahala at siya daw ang magpapakulong. Ba? Dali guys Yan. So, kita nyo na mga guys malinaw na malinaw po yung sinasabi dito ni Duterte na ang kanya pong order ay shoot to kill. No? Yan. Okay. So mga kaibigan, doon na sa interview ni Karen Davila kay Bato de la Rosa, inaano po ni Bato binibigyan po niya ng reason na figure of speech lang daw yun. Na wag daw pagbibigyan ng maling kahulugan kasi figure of speech lang daw yun. Pero pinarinig ko nga sa inyo kanina mga kaibigan na napakaseryoso po ni dating Pangulong Duterte nang binibitiwan po niya yung mga salita na shoot to kill. No? So, sabi ko nga, hindi lang niya isang beses sinabi yan, kundi sa maraming instances. So guys, alam naman natin, no, siya po ay kukomentuhan po natin dito mga guys, yung nangyari po na sa House of the Representative at siya po ay pinapapunta, iniimbita po siya. Pero nagpasabi na nga mga kaibigan na hindi po siya dadalo. At ito, take note gusto daw niya, dalhin daw sa tamang platform, dalhin daw sa korte. Ito naman ang tanong ko. Hello? Dinimanda ka nga ni Franz Castro. Hindi mo nga hinarap si Franz Castro sa korte. Hello? Franz Castro lang yon. Nag-iisa lang yon, si Franz Castro lang. Hindi mo nga hinarap? Wala ka. Napakaduwag mo, Duterte. Si Pinoy nga Diba si Pinoy, pinatawag siya sa Senado. Naalala niyo ba mga kaibigan, sa panahon noon na pinatawag po si Pinoy sa Senado, inimbestigahan, pumunta siya. Hindi po siya naduwag.
Hindi siya natakot. Pumunta siya sa Senado. Pero ito ngayon, si Duterte, dalhin daw sa tamang platform, sa korte daw. Hello, sa korte? Hindi mo nga sinipot si Castro. Naalala niyo ba yon? Dinimanda siya ni Castro, hindi siya sinipot. Mga kaibigan, ganyan din yung sinabi ni Kibuloy, di ba? Dalhin daw sa tamang platform, dalhin daw sa korte. Tapos nung nandyan na sa korte, nagtatago. Same tactics din ang gagawin ni Duterte, mga kaibigan. No? So, kitang-kita na natin dito na si Duterte po ay wala po siyang guts para harapin yung mga na biktima. Yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK, 30,000. Wala po siyang guts para harapin sila. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, no? Naging kongresista siya. Diba? Naging kongresista. Alam naman ni Duterte yan na yung House of the Representative, meron po yan silang meron po yan silang karapatan, no, na magpatawag po, mag-imbestiga kung nakikita nila na merong mga nangyayaring mga hindi magaganda, no? Kasi din yan in aid of legislation din yan, no? Para makagawa din sila ng mas matibay na batas para maiwasan yung mga nangyayari na yan na mga kriminalidad. So nakita natin dito, si Duterte po ay isang duwag, no? Hindi po siya pumupunta. So mga kaibigan, nga pala mga guys, no, dito po ako nung magla-live ngayon bago tayo magtuloy. Dito po ako nagla-live ngayon sa Rich Admin TV, no. Binubuhay po natin itong ating page na napakatagal nang natutulog, no. So mga kaibigan, ako po ay madalas na nagla-live sa Admin Rich, no. Ngayon naman po dito po ako magla-live para nang sa ganon ay mabuhay po muli itong ating page. Kasi kita niyo, nawawala na yung aking mga viewers, nawawala na yung mga likers, no? So, nakakalimutan na nila ako, mga kaibigan. So, ako din po yung nagmamanage ng page na Admin Rich, no? So, kung hindi pa po kayo nakapag-follow sa aking page na Admin Rich, paki-follow na rin po. At meron din po ako sa YouTube, Admin Rich din po. At sa TikTok, Admin Rich din po. So lahat-lahat po yan, Admin Rich. No? Sa TikTok, sa YouTube, at saka sa Facebook. No? So paki-follow na rin po ako. No? So eto mga kaibigan, no? At kung hindi kalabisan, paki-share na rin po. So pinapakita lang dito na si Duterte po ay talagang walang paggalang sa batas. No? So sinasabi nga rin po ni Bato de la Rosa na kung hindi daw pupunta si Duterte, hindi rin siya pupunta. Hello? Magkarugtong ba ang inyong mga pusod? Nung pinanganak ba kayo ng nanay nyo? Magkarugtong ba ang mga pusod nyo? Guys, eto si Bato de la Rosa, di ba, nagpatawag ng PDEA leaks kuno na walang kwenta. Nagpatawag siya kahit alam niya na nanggaling lang sa chismis, no, kay Maharlika. Pumunta, nagpatawag siya, no, nagpatawag siya ng hearing, no? Ilang beses din nag-hearing tungkol doon sa PDEA leaks na wala namang proof. Natapos na lang at lahat, walang proof at nanggaling lang sa isang Maharlika at Morales. Samantalang ito mga kaibigan, 30K EJK. At legit ito kasi ginawan mismo ito ng year-end report ng Office of the President at inilabas din ito, mga kaibigan, ng Supreme Court. So legit ito na issue. Pero ayaw pagtuunan ng pansin ni Bato kasi lang daw, paulit-ulit lang daw na ng mga tanong, paulit-ulit lang daw naman din ang sasagot. Hello? Ikaw nga nagpatawag ka nga ng hearing sa Senado, gayong chismis lang naman. Pagkatapos ito, legit ito. Mismo ang past administration ang naglabas ng year-end report na merong, 20K lang sinasabi nila dito, 20,322. Pero, mga kaibigan, lahat-lahat na umaabot sa 30,000 plus
ang AJK. Kasama na dyan ang collateral damage. So ano to? Yung PIDEA leaks ko, no? Pinagtuunan ng pansin ni Bato? Dahil ba sa eto ay makakapabor kay Duterte at makakasama kay PBBM? Kamukat-mukat mo, galing lang sa chismosa, sa marites na si Mahar Loca-Loca at sa professional liar na si Morales. Pero pinagtuunan ng pansin ni Bato. Samantalang itong war on drugs ni Duterte, na legit ito na mismo ang Office of the President sa panahon ni Duterte ang naglabas ng report tungkol sa mga ginawa pa nilang accomplishment, mga kaibigan, na take note, ginawa nilang accomplishment. Ito daw ay year-end accomplishments. Ayan, naisiwalat tuloy sa taong bayan. Di ba? Na dito nga sa kanila 20,322 lang, pero ang report po talaga ng Commission on Human Rights ay umabot daw sa 30,000. Diba? So mga kaibigan, ang sinasabi to ni Bato de la Rosa, kita nyo naman sa pronouncement po, sa mga pronouncement ni dating Pangulong Duterte, hindi po siya nagbibiro sa sinasabi niya na shoot to kill. Hindi po yun figure of speech. 'Di ba? Napanood nyo kanina, 'di ba? Pinapanood ko sa inyo yung video. So, hindi po figure of speech ang pagkakasabi niya, kundi ito po ay may katotohanan. 'Di ba? So, etong mga guys, no, etong mga taong ito, sanay na sanay talaga sila na hindi pumunta sa mga patawag sa kanila sa Senate, patawag sa House of the Representative, kasi nga hindi po sila sumusunod sa batas. Sila po yung mga law breaker. Si Digong, bagamat siya ay naging piskal, pero law breaker siya. Number 1, lawbreaker. Kasi di ba inamin niya mismo na sa napakatagal na panahon na siya ay naging piskal, ang natutunan niya ay ang magtanim ng ebidensya. Gumawa ng intriga. Tignan niyo mga guys, ha, coming from him mismo. Di ba? Siya mismo nag-confess na ang natutunan niya noon, yung ginagawa nila noon, magtanim ng ebidensya, maggawa ng intriga. Yung ginawa nila, di ba, kay De Lima, ganyan gumawa sila ng intriga at nagtanim sila ng ebidensya. Anong nangyari? After how many years, mga kaibigan, 7 years din na nakulong si De Lima. Ngayon lang siya nakalaya. Ngayon lang nagkaroon ng hustisya. Di ba? So, yun yung mga kaibigan sinasabi ko sa inyo, no, na etong mga Dutertes na to, hindi po sila, at mga DD sheets, no, lahat po sila, hindi po sila marunong sumunod sa batas. Kibuloy, nagtatago sa batas. Bantag, nagtatago. Tibes, nagtago din, di ba? Eto ngayon, si Duterte, pinapatawag, hindi pumupunta. Sa korte daw, dapat, hindi daw sa house. Hello, sinampahan ka ni Castro ng demanda. Hindi ka pumunta, lahat ng patawag sa'yo, hindi mo sinipot si Castro. Pinagtatawanan ka ng Makabayan Black dahil napatunayan nila na wala kang bayag, Duterte. Na isa kang, beke? Hindi, ang mga beke, karamihan dyan matatapang, di ba? Duwag ka lang talaga, wala kang bayag, urong ang bayag mo, magaling ka lang sa kapwa Pilipino, tsumugin ang kapwa Pilipino, pero pagdating sa mga patawag sa korte, wala. Pagdating sa China, wala, di ba? Ang sabi nitong Ronnie Mina Miyakawa, troll ba to? Bakit si BBM ginalang ba ang Duterte? Nung pinalibing tatay niya, ginawa lahat ng tulong ng Duterte. Natulungan sila para makabalik sila. Lumapit sa pamilya Duterte. Ang ginawa, siniraan mga Duterte. Wala silang... Hello. Sandali lang. Ronnie Mina Miyakawa. Saang parte ka ba ng mundo naroroon? Bakit hindi mo yata alam ang nangyari?
Hello, hello, Correction, correction. Ang sabi po ni Ronnie Miyakawa, hindi ko alam control ito, ano no? So, bakit? Ginalang daw ba ni PBBM yung si Duterte kasi pinalibing daw ang tatay, no? At tumulong daw ang mga Duterte. Sandali, saglit Unang-una kasi, ganito ang nangyari. Wala pong mananalong Duterte kung hindi po sa Marcos. Real talk lang tayo. Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit, para na akong sirang plaka, taga Mindanao ako. Taga Mindanao ang pamilya namin, hindi namin kilala si Duterte. Wala pong mananalong Duterte na Pangulo kung hindi po dahil sa Marcos. Unang-una mga kaibigan, no? 2016, alam naman natin tumakbo yan si Duterte. Siya mismo nagsabi mga kaibigan, wala siyang barangay, wala siyang gobernador, wala siya kahit ano, wala pong sumusuporta sa kanya, kundi mga taga Davao. Anong ginawa ng mga Marcos? Sinuportahan po siya ng mga Marcos. Tinulungan po siya ni Amy Duterte. No? Tinulungan siya sa campaign at ipinakilala siya sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Noong panahon po na si Duterte ay nangangampanya, palagi niyang ginagamit ang pangalan ni Apo Lakay. Ano ba nga sinasabi ni Duterte? Si Marcos Sr. pinakamagaling na presidente. Si Marcos Sr. ang ganda ng kanyang biyayang dagat. Si Marcos Sr. yung kanyang Masagana 99, napakagandang programa, self-sufficient tayo sa bigas, etc. etc. Pinakamagaling na presidente, Marcos. Mga kaibigan, yan po ang dahilan. Kaya siya sinuportahan ng Marcos loyalists and Marcos supporters. Diba? Kaya naluklok siya sa pwesto. Hindi po siya kilala, hindi po kilala si Duterte. Diba? Pero naluklok siya sa pwesto dahil po ginamit niya ang pangalang Marcos. Palagi po niyang binibuild up si President Marcos Sr. At tinulungan po siya ni Amy, tinulungan po siya ng Nationalista Party, tinulungan din po siya ng mga grupo na sumusuporta kay PBBM sa pamagitan po ng pagtitim up po Alyansang Duterte Marcos. Alyansang Duterte Bongbong. ALDAB na tinatawag. Naalala nyo? ALDAB? Ang humawak po niyan mga grupo po na sa Nationalista Party yan, mga grupo na Marcos loyalist po ng ni PBBM or supporters and loyalista po ni PBBM or ng Marcoses. In short, out of nowhere mga kaibigan, nagulat na lang tayo na eto, nagkaroon ng Presidenteng Duterte na hindi kilala. Pero dahil po sa pinakilala sila at sinuportahan ng Marcos family ay nanalo sila dahil sila po ay binibuild up po sila doon sa mga Marcos loyalists and Marcos family. Ito iboto natin. At na-capture din po ni Duterte ang puso ng mga loyalista at Marcos supporters dahil sa madalas niyang sinasabi na pagbibuild up niya kay President Marcos. At sa sinasabi niya na ipapalibing niya si President Marcos kapag siya ay napaupo, papayagan niyang mapalibing. Diba? So kung titingnan natin, wala pong quits lang. Vice versa, hindi niyo pa pwedeng sabihin na malaki ang utang na loob ng Marcos family. Hindi rin natin pwedeng sabihin na yung Duterte ang laki ng utang na loob sa Marcos. Kumbaga quits na lang 'yan kung titingnan natin. Kasi mga kaibigan, may nagawang unang-una malaki ang nagawa ng Marcos para sa ikakapanalo ni Duterte. At dahil si Duterte ay nakita niya na hindi naman siya mananalo kung hindi dahil sa Marcos. Kaya hinayaan niya na maipalibing si President Marcos. Pero take note, kahit si Duterte pang nakaupo dyan, hindi po maililibing si President Marcos kung hindi siya qualified. Tandaan nyo yan. Kahit si Duterte ang nakaupo dyan, kahit sino pa ang nakaupo noong 2016, hindi po maililibing si President Marcos kung hindi siya qualified. Bakit siya nailibing?
9 judges bumoto ng yes. 5 lang ang hindi nagboto. Yung isa pa doon, nag-abstain. So, 4 ang hindi nagboto, 5 yung nag-abstain. So, pumapatak, 4 lang ang hindi bumoto. 9 ang bumoto ng yes para ipalibing si President Marcos Sr. At ano yung naging dahilan? Bakit daw pumapayag ang mga judges na to na ipalibing si President Marcos Sr.? Unang-una, dahil si President Marcos daw ay sundalo. World War II yan eh. Sundalo. Most decorated soldier. Pangalawa, naging Pangulo ng Pilipinas. Pangatlo, anong sinasabi dito ng mga judges? Wala siyang conviction. Sa buong buhay niya, wala siyang conviction. At ano pa yung sinasabi? Pang-apat, hindi naman daw natanggal sa military service si Pangulong Marcos Sr. So yan po yung sinasabi ng mga judges kung bakit hinayaan nila na mailibing sa libingan ng mga bayani dahil overqualified daw po si President Marcos Sr. Kasi isa lang doon ang mawala eh, ano na yun eh, hindi na po pwede yun eh. Halimbawa, yung matanggal siya sa serbisyo, no, sa pagkasundalo, yun, ano na yun, isang ground na yun na ano, baka hindi siya mailibing doon. Oh. Kaso, hindi naman siya natanggal sa pagkasundalo. Kasi wala naman siyang conviction. Buong buhay niya, wala siyang conviction. Yun ang sabi ng korte ha. Hindi siya na-convict of any case. Oh. Pangatlo, Pangulo daw ng Pilipinas. At pang-apat, naging sundalo daw. Oh, panglima, ang dami ding na kuhang medalya. May Medal of Valor pa. Oh. Saan ka pa? Kaya mga kaibigan, mali yung sinasabi ninyo, mga DD sheets. Dahil kahit sino pa ang nakaupo dyan, kahit si Duterte pa ang nakaupo noong 2016, kung hindi po qualified si President Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mga bayani, hindi po yan ililibing doon. Real talk po tayo. Kaya wala pong utang-utang na loob na sinasabi nyo. Ang may utang na loob po ang Duterte. Kasi unang-una sa lahat, hindi po talaga magkakaroon ng isang Duterte na Pangulo kung hindi po sinuportahan ng Marcos. Tandaan nyo yan. Local lang po ang Duterte. Hindi po kilala yan. Local. Ang Marcos po, since 1949, kongresista na si President Marcos Sr. 1949. Tapos naging senador, naging Senate President, saka tumakbo 1965, naging Pangulo ng Pilipinas hanggang 1986. 'Di ba? Kaya yung sinasabi nyo na si PBBM may utang na loob, wala po. Kayo ang may utang na loob, ang Duterte ang may utang na loob. At isa pa. Alam nyo, si PBBM, kahit hindi yan makipag-alyansa kay Sara, mananalo yan. Bakit si Sara pumayag doon sa request sa kanya ni Amy? Si Amy kasi talaga nag-ano yan eh, ng makipag-unity si PBBM kay Sara. Kasi mag-best friend yan eh, si Sara at si Amy. Ba? Real talk tayo ah. Kahit sino pa ang maging Vice President ni PBBM, mananalo, tiyak. Bakit si Sara ayaw niyang pumartner kay Bongo? Kasi alam ni Sara na walang mangyayari. Alam ni Sara na hindi siya mananalo. Kapag pumartner siya kay Bongo, alam niya na hindi siya mananalo. Diba? O mga guys, ito malaking ebidensya na totoo ang sinasabi ko. Diba? Ano yung election return? Si PBBM, 31.6 million ang bumoto. 31.6 million ang bumoto kay PBBM. Solid yun na Marcos loyalists and Marcos supporters. Bakit? Kasi hindi naman siya pwedeng iboto ng Dilawan eh. Hate na hate siya ng Dilawan at ng Pinklawan. At hindi rin siya pwedeng iboto ng Esconian. Siyempre, maka-Esco yun. Hindi rin siya pwedeng iboto ng ibang mga follower ng kandidato. Ang boboto lang talaga kay PBBM ay Marcos loyalists and Marcos supporters. 31 million yan. Solid.
Si Sara Duterte, bakit naging 32 million? Kasi yung 31 million na bumoto kay Sara Duterte, loyalists yan at saka Marcos supporters. Yung 1 million na sobra, yan lang ang DDS. Yan lang. Baka nga may ibang ano pa dyan eh. Baka may Iskonian pa dyan eh. Pero yung 31 million ni Sara, pure po yan. Butante po yan ng Marcos. Marcos loyalists and Marcos supporters yan. At ang 1 million ni Sara, yun lang ang DDS. Ganyan lang kaunti. Napakakaunti ng DDS. Kaya wala kayong maipagmamalaki. Di ba? Mga DD sheets. Wala kayong maipagmamalaki. 1 million lang kayo noong 2022 election. Di ba? Yan ang totoo. Bakit ko nasabi yan? Eh mga guys, sino ba ang nanira? Itong sabi ni Ronnie Mina Miyakawa, siniraan daw si Duterte. Hello? Sino ba ang nanira? Hindi po nanira ang Marcos camp. Si Duterte, tumatakbo pa lang si PBBM, siniraan na niya ng todo si PBBM. Anong sinabi? Bakit kayo na dyan sa ay nagko-cocaine daw. Weak leader daw si PBBM. Kapag meron daw krisis, hindi daw maaasahan. Ay yung mga pinagsasabi niya, boomerang lahat sa kanya. Kasi kita mo ngayon, si PBBM po, pumupunta sa kasulok-sulukan ng Pilipinas para mamigay ng tulong. Wala na pong pandemya, pero ganyan po ginagawa ni PBBM. At kapag may crisis, mabilis pa. Sa kidlat, nandyan na ang tulong ni PBBM. So, kita niyo mga kaibigan? So, lahat ng sinasabi ni Duterte, balik sa kanya. Diba? Si Duterte po ang nanira kay PBBM. Kampanyahan pa lang, sinisira na niya ng gusto si PBBM dahil ang gusto niya ay ilagay si Bongo. Mga kaibigan, ganyan po maglaro si Duterte. Trapo. Diba? Mudslinging, character assassination, trapo. Pero si PBBM, positive campaigning po at nanawagan pa siya ng unity. Pero ito si Duterte ay talaga namang ginigiba si PBBM pero hindi po nangyari kasi marami pong botante ang Marcos. Real talk lang tayo. Duterte, local lang kayo, Davao lang kayo, wala kayong binatbat sa Marcos. No? Kaya, alam nyo, magkakaalaman talaga tayo, 2028. Kasi ang yabang nyo no? Ang yabang nyo, akala nyo, mananalo yung Duterte nyo na Pangulo ng Pilipinas. Hello? Local lang kayo. Hindi kayo kilala sa Metro Manila. Hindi kilala ang Duterte sa Luzon, lalong-lalo na sa Norte. Hindi kilala ang Duterte. Kami nga from Mindanao pero hindi namin kilala si Duterte. Kasi 1977, nag-migrate na kami sa Manila. Hindi namin kilala si Duterte. Taga Mindanao kami. Ang relatives namin nasa Mindanao. Local lang kayo. Hindi mananalo ang isang Duterte na Pangulo, na magiging Pangulo. Hindi siya mananalo kung wala pong suporta ng Marcos family at ng Marcos supporters at Marcos loyalists na voters. Hindi po mananalo ang isang Duterte. Real talk lang tayo. Huwag kayong masyadong managinip. No? Dahil wala po kayong ganoong kalaking botante. Kailan lang nakilala yung si Duterte? Di ba? Nakilala lang naman siya nung naging Pangulo na siya ng Pilipinas. Pero ngayon, patuloy niyang sinisira ang ating Pangulo at ang buo niyang pamilya, patuloy nilang sinisira ang Pangulo natin. Nawala na po ang amor ng Marcos loyalists at Marcos supporters sa mga Duterte. Kaya hindi na po kayo makakaasa na meron pang Duterte na magiging Pangulo. Hinding-hindi na kayo makakaasa. Real talk lang tayo dito. At isa pa, FYI, hindi siniraan. Sabi niya, anong ginawa? Siniraan mga Duterte, wala silang utang na loob. Hindi po nanira
si PBBM sa Duterte. Magbigay ka sa akin, magbigay ka ng isang video or isang statement na nanira si PBBM sa mga Duterte. Wala kang makikita kahit isa. Pero si Duterte, election pa lang, nagkukukain daw si PBBM. Nasa drug list daw si PBBM. Weak leader daw yan si PBBM. Spoiled brat daw. Hindi daw maaasahan kapag merong krisis. Diba? Patuloy niyang sinisira si PBBM. Lately, sa kanyang mga mautog rally. Second year college ka lang, pinagmumura niya si PBBM. Kasama pa yung mga anak niya, pinagmumura nila ang Pangulo ng Pilipinas. Pati yung kanilang mga alipores, pinagmumura nila ang Pangulo ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, gawin nyo yan sa ibang bansa. Tingnan nyo yung mga karatig bansa natin. Hindi sila makapagsasalita ng kahit ano na masama sa kanilang Pangulo, kundi kulong sila. Bawal po sa mga kapitbahay natin dito, sa iba-ibang mga bansa, sa mga kapitbahay natin, bawal po nasiraan ang leader. Hindi nila magawa yan. Bawal. Pero dito sa Pilipinas, sobra-sobra ang demokrasya. Diba? Sinisiraan ng gusto si PBBM. Tapos mga kaibigan, meron pa silang mga pinapakalat na si PBBM daw, kesyo diktador daw, kesyo martial law na daw, silent martial law. Hello? Ganun ba? Diktador sa silent martial law? So kapag ganyan yung sinasabi nyo, di papasukin na natin yung ICC. Kasi ibig sabihin yan, hindi na gumagana yung justice system natin. Kasi diktador na yung Pangulo natin eh. Pagkatapos, martial law na daw eh. So ibig sabihin, kapag ganyan na yung kalagayan ng bansa natin, hindi na pala gumagana ang justice system. So papasukin na natin ang ICC. Diba? Bakit pag patungkol sa ICC, bakit pag sinasabi na papasukin ng ICC para makulong na si Digong? Bakit sinasabi ng mga DD sheets na to? Bakit? Gumagana naman ang justice system natin May may justice system naman Hindi natin kailangan ng ICC. Hello? Pag ang issue ICC patungkol sa pag-aresto kay Duterte, sasabihin nyo gumagana ang justice system? Pero kapag patungkol sa mga issue ng mga nangyari dito sa Pilipinas na hindi pumapabor sa inyo, na ayaw nyong tanggapin, sasabihin nyo walang justice system. Sabihin nyo, hindi na gumagana ang hustisya, katulad ng nangyari kay Dilima na napawalang sala, o sinisisi nyo si PBBM. Kay PBBM nyo sinisisi sa Marcos admin. Yung nangyari kay Kibuloy na sinasabi nyo mga DD sheets, sinasabi nyo na wala na tayong justice system dito. Wala na ang hustisya kasi diktador na. Ganun ba? Pagdating kay Kibuloy, sinasabi nyo walang justice system? Ganun ba? Papasukin na natin ang ICC. Wala palang justice system eh. Papasukin na natin ang ICC. Diba? Ganun lang yun mga kababayan, no? Pag sinasabi nyo wala ng justice system, papasukin natin ang ICC. Kasi wala na palang justice system eh. O ICC, pasok na kayo dito. Wala na, hindi na gumagana ang aming justice system. Pasok na kayo. Hulihin nyo na si Duterte, ikulong nyo na si Duterte sa dahig. Ikulong nyo na yan, yung mama na yan, na killer. Ikulong nyo na. Sige, ikulong nyo na yan. Killer yan. Diba? Yun yung mga kaibigan. So, etong mga DD sheets, ano sila mga kaibigan Sila yung mga bumabalentong ng mga statement. Kapag may bagay na hindi bumapabor sa kanila, babatikusin nila ang gobyerno. Wala na tayong hustisya.
Hustisya para kay Kibuloy, hustisya para kay Duterte, hustisya para kay kay Bantag, para kay Tibes. Wala na daw hustisya. Pero kapag sinabing darating ang ICC, sasabihin naman nila, meron naman tayong hustisya na gumagana. Hindi natin kailangan ng ICC. Di ba? Ganyan po, bumabalentong po ang mga DD sheets. Ganyan po mga kaibigan, bumabalentong ang mga DD sheets. Ganyan po sila. Kasi nga mga kaibigan, taranta na sila mga kaibigan. Kasi yung kanilang puon mga kaibigan, ang puon nila ay talaga namang pong yung mga baho, yung mga pinaggagawa ng mga kapalpakan, mga kabulastugan sa past admin ay eto na-expose na sa mga tao. Kaya eto sila ngayon, di na nila alam kung anong gagawin. Ay, nako, mga kababayan, talaga naman. Nakakatawa, di ba? Mga guys, nakakatawa na itong mga taong ito, mga kaibigan, ay talaga namang sobra na yung kanilang panginginig. Nanginginig na sila, mga guys, dahil eto mga kaibigan, ang kanilang poon ay talaga namang gusto ko lang flex itong another legacy po ng ating Pangulo Bongbong Marcos, no? In the heart of Quezon City, the National Kidney and Transplant Institute, or NKTI's hemodialysis building, will soon rise. The 13-story facility will house 200 state-of-the-art dialysis machines, which have been proven effective in the treatment of advanced stages of kidney disease. The Mega Hemodialysis Center is one of President Ferdinand Bongbong Marcos administration's legacy projects. Ang bagong NKTI para sa bagong Pilipinas. Noong panahon ng kanyang amang si President Ferdinand Edwin Marcos at First Lady Imelda Marcos, itinayo ang specialty hospitals na Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, NKTI, at Philippine Heart Center. Ako'y nagitla, natibigla, tuwing gumalaw ang unang gina. At pagkat nung kami nagkaisang dibdib, ang kabilin-bilihan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayang Pilipino. Itinayo ang mga ito para mas mapalapit sa masang Pilipino ang world-class na mga espesyalista, pasilidad, at pinakabagong medical equipment at teknolohiya. Since its establishment in 1981, the NKTI has been invaluable in helping countless Filipinos with serious kidney problems, including renal transplants. More than 35,000 outpatients and 27,000 inpatients are treated every year in the institution, with more than 80% of them needing serious medical attention. With the Hemodialysis Center, President Bongbong Marcos is continuing his father's legacy. He saw the urgent need for a more intensive medical approach in dealing with kidney disease, the treatment of which takes a heavy toll on a family's finances. The center will cater to both indigent and regular patients from Metro Manila and the provinces, especially those needing immediate, proper medical attention and emergency care. Magiging sentro rin ng building ng training para sa mga tumutugon sa mga pasyenteng may kidney disease. Magkakaroon ito ng skills laboratories, lecture rooms at auditoriums upang sanayin ang healthcare workers, lalo na yung mga naka-assign sa probinsya upang lumaganap ang mga makabagong kaalaman tungkol sa paglaban sa kidney disease. Like the soon-to-rise Philippine Cancer Center,
Another administration legacy project, NKTI's hemodialysis building would not become a reality without the generous support of the House of Representatives. Sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at sa tulong ni House Appropriations Committee Chairman Zaldico, buong puwersang sumusuporta ang bawat miyembro ng Kamara na itaguyod ang mga proyektong ito para sa ikabubuti ng kalusugan ng bawat Pilipino. Maliban sa legacy specialty hospitals, nariyan din ang legacy sa housing, ang target na 6 na milyong murang pabahay para sa pinakamahihirap nating mga kababayan, at ang legacy sa food security. Itong mega building hospital ay ang pinakamalaking hemodialysis center sa bansa at isa sa mga legacy projects ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Indeed, the opening of the new hemodialysis center would mark a significant milestone for the administration in addressing the medical challenges of the country as we move forward in attaining economic prosperity. Ang bagong NKTI para sa bagong Pilipinas. Di ba? So mga kaibigan, alam naman natin na ang sakit po ngayon sa bato at ang sakit po ngayon sa cancer, mga kaibigan, yung mga cancer ay talagang yan na po yung mga number 1 po na mga sakit po ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa bato. So napakaganda po nito na meron tayong Pangulo ngayon na inaalagaan yung ating mga kalusugan ng mamamayang Pilipino. So sa past administration po ng kanyang tatay, no? Pinagawa nga po 1981 yung National Kidney Transplant Institute, at ngayon naman eto sa panahon ni PBBM yung 13 story na dagdag po, no, dito sa bagong National Kidney Transplant Institute. At hindi lang yan, no, yung Philippine Cancer Center, mga kaibigan. So napakaganda, mga kaibigan, at yung 6 million na housing. Meron ba niyan ang Duterte? Mga kaibigan, real talk lang tayo. Ang Duterte po hindi po nangalaga sa buhay ng Pilipino kasi pinagtsutsugyi po ang mga mahirap na mga Pilipino. Pero ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, inaalagaan po niya ang buhay ng mga Pilipino. Alam niyo mga guys, kapag nagawa po yan, diyan pa lang sa legasiya na yan ng ating Pangulo ay talaga naman hindi na makakalimutan ng mga Pilipino ang Marcos. Ito nga lang sa panahon nga lang ni President Marcos Sr. Gamit na gamit ang Heart Center of the Philippines. Ayun, National Kidney Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Children's Hospital. Tapos yung PGH na pinarenovate, gamit na gamit, at marami pa na mga hospitals na mga pinagawa. Gamit na gamit po. Kaya kita niyo mga kaibigan, no? Eto, 2 taon pa lang si PBBM sa July 1. 2 taon na po si PBBM. Bukas, July 1. 2 taon na si PBBM, pero ang dami na niyang na-deliver sa taong bayan. Si Duterte, ano ba? Sa 2 taon ni Duterte, mas marami po siyang mga kaysa nagawa. Hello, mga kaibigan. Kailan lang naman ang lockdown? Kailan lang nag-lockdown? March 2020. So ibig sabihin mga kaibigan, 2016 siya mo po. 2017, walang pandemic. 2018, walang pandemic. 2019, wala pa. Nakapag-travel pa nga ako niyan abroad Kapunta pa ako ng Malaysia 2019. Pero 2019, may COVID na, nasa China. Hindi lang pinapaalam ng China sa buong mundo. Tinatago nila na ang dami na palang namamatay sa China, pero hindi nila pinapaalam. Tinatago lang nila. So nalaman yan, mga quarter parts na ng 2019, at nagkaroon tayo ng lockdown dito. Kung hindi ako nagkakamali, February or March, nagkaroon na tayo ng lockdown. 2020. So, ibig sabihin, dapat, napaunlad dapat ni Duterte ang Pilipinas 2017, 18, 19.
Diba? Meron siyang 3 taon na paunlarin ang Pilipinas pero hindi niya nagawa. Real talk lang. May napagawa ba si Duterte na ganito? May pinapagawa ba siya nun? Or may naipagawa ba siyang ganitong hospital? Wala. Ilan ang na-deliver ng pabahay? Kaunting-kaunti. Mas marami po kay Duterte. Yabang. At saka hangin. At saka daldal. Di ba nga, 119 ang proyekto na ipinangako. 12 lang ang natapos. Sa 119 na pangako, 12 lang ang natapos ni Duterte. Diba? Yan. Para masabihin nyo. Yan. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, mga kaibigan, DPWH. 12 out of 119 build projects completed. So, ilan daw po ang build projects ni Duterte? 119. Ilan ang natapos? 12 only. Pero di ba nagyabang siya? Nagyabang siya eh. Pati yung kanyang mga kabinete, nagyabang sila, golden age of infrastructure daw. Pero ano sabi ng DPWH? Pagkatapos ni Duterte, pagbaba ni Duterte, 12 lang ang natapos. Ba? Pati yung mga mahahalaga na mga tulay na dapat na pinagawa. Tulad ng Samal, Davao, yung bubutasin ng bundok, hindi niya nagawa. Sinong gumagawa ngayon? Si PBBM. Panahon ni Duterte, hindi niya nagawa. Walang pondo, wala na daw pondo. Pagkatapos right of way, may problema din sa right of way. Walang political power kasi si Duterte. Pag tumanggi yung pag may mga tumanggi na mga native, wala na siyang magawa. Si PBBM po, ang pangulo po natin ngayon, pag may tumatanggi, nagagawan po niya ng paraan. Ililipat ng kakausapin niya, ililipat ng yung mga matatamaan, ililipat sa ibang location, tapos bibigyan ng pera. Si Duterte, wala eh. Wala siyang political power. Kaya hindi niya nakakayanan. Yun nga lang kaliwa dam, di ba? Dapat si Duterte ang gumawa. Sino gumawa? Si PBBM din. Kasi nga ayaw ng mga native doon, ayaw nila na matanggal sila doon kasi matagal na daw sila doon, pagkatapos diyan daw talaga sila nabubuhay, etc. etc. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, anong nangyari? Kinausap, merong relocation, tapos binigyan din ng pera. Ganun lang yun, political will kailangan. Wala pong political will si Duterte. Kasi ang political will lang ni Duterte ay itsugi ang mga mahihirap. Anti-poor. Galit po si Duterte sa mahihirap. Yun ang totoo. Kasi tingnan nyo mga kaibigan, sa House probe, nakita doon na halos lahat talaga ng mga chinugi galing sa squatter area, mga mahihirap. Ba? Bakit mahihirap lang ang kaya niya? Kasi kapag mahihirap ang ginanon niya, alam niya walang pambayad yan sa lawyer. Alam niya na hindi yan kikibo kasi matatakot siya eh. Mahihirap eh, walang pambayad sa lawyer, walang pambayad para may magprotekta sa kanila ng mga bodyguards or whatsoever. Hindi makapag-hire ng security. Kaya mahihirap lang ginaganon. Pero yung mga drug lords, yung kanyang mga kabarkada, mga Michael Yang, nasa Malacanang, protektado. Diba? Yan po yun. Kaya wala pong maipagmamalaki. Etong mga DD sheets na sinasabi nyo na kayo ba kamo ang nagpanalo kay PBBM? Hello.
hindi kilala ang Duterte. Real talk tayo. Bye po, Admin Rich po, Rogelio Nacionales, marami pong salamat, no? Masakit magsalita yan, ma'am, kaso takot yan dahil alam niyang ginawa niya yan, kaya takot yan, pati si Bato, takot yan. Correct po, takot talaga sila, no? So, maraming po salamat sa nanood. Mga kaibigan, ang gagawin ko po, dito na po ako lagi magla-live sa aking Rich Admin TV para po mabuhay po muli itong aking page. Kasi nawawala na yung aking mga supporters dito no? Kasi ang tagal-tagal talaga mga kaibigan na hindi ko na talaga ito naasikaso. Pero ngayon sabi ko, dapat buhayin ko na ulit itong page ko na to para kapag nawala yung aking page na Admin Rich, na yung aking main na page na Admin Rich ay talagang at least meron akong pangreserba agad, no? So maraming po salamat. Admin Rich po ito. Paki-follow na rin po ang aking YouTube channel Admin Rich din at ang aking TikTok Admin Rich din po, no? Salamat po. Bye-bye. God bless.